Ngayon lang po ay binigyan ako ng kopya. Diyan po mga kababayan sa 1st Legislative District ng Leyte. Nakausap ko po yung abogado ng ating kaibigan si Nene Bacale, yung kandidatong independent at may isog dino bilang kongresista. Tinanggal po siya, hindi po siya sinama doon sa sample ballot na ipinakita ng Commission on Election. Kanina lang ho niya nalaman ito kahapon. Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa 1st District, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Bagamat doon po sa linabas na certified list of candidates ng Commission on Election, eto po may hawak tayo eh. Kasali po si Nene Bacale, sinama po ng COMELEC yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale Nene diyan sa balota sapagkat karapatan po hindi na ni Nene yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ang COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Kay Rojas Elin, yes, 55. Ito po, number 55. Salamat po. At kay Diamond, Lea, Catalina, Pucha, Garcia at Tambaloslos. Tama ho, masamang tandem yung Tambaloslos at yung COMELEC. Dapat po kayo mag-ingay dyan sa 1st Legislative District ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito, kaya tinanggal nila si Bacale Nene. Ganito na po kasama, ganito na po kababoy at patuloy na paglapastangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya. May receiving copy pa nung Nene Bacale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacale. Kailangan malaman po ito, hindi lamang ng mga taga-Leyte, hindi lamang ng mga taga-Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. And again, I would like to remind the 1.8 million government employees, you have to demand for transparency.
It is time to demand for accountability. As the Bongbong Marcos administration, nasaan yung 2.3 billion pesos hard-earned money mandatory contribution ninyo? Bakit linagyak ng GSIS sa 3 listed company na lugi, na hindi nagbibigay ng dividendo, na walang viable economic and profitable activity? Ito po ay more than plunder. 2.3 billion na po ito eh. Very systematic yung pagkuha ng pera ninyo. Kayo lugi. Sila sigurado kumita yan. Yung kumpanyang pinasukan ng pera, kumita din po yan. 2.3 billion pesos yun eh. So ito ho yung ating mga dapat pinag-uusapan kay Jude Agnes. Sir, time will come, maging tandem kayo ni Mayor Baste. Watch out for Mayor Baste Duterte. He is the future of Philippine politics. Magaling yung tao at nasa tama ang puso, nasa tama ang pag-iisip, may prinsipyo, matapang. Bantayan po nyo, yan ang future Philippine politics. Mention the name po, Sir Attorney Vic, para ibasura din namin ang kandidatura niya, end of career niya sa politika. Kukunin ko lamang po yung permiso na nagsabi sa akin para hindi rin naman siya malagay sa alanganin. Kaya Sarami 17, we will vote for you from Lanao del Norte. Salamat po. Kay Flora David, Attorney Vic Rodriguez for Senator 55. Ito po, number 55. We support you from Bahrain. God bless you and protect you. May God bless you more with knowledge to share to the people of the Philippines. Salamat po. Kaya po naman tayo nagkakaroon ng ganitong direct na ugnayan sa inyo upang makapaghatid ng mga totoong impormasyon. At pag-usapan natin, I'm trying my best na pasimplihin po yung ating mga usapan para maintindihan ninyo. Importante, itong sa GSIS, kawawa po kayo. At ang presyo po ng tubig, nagtaas din ngayong January. I think ang Manila Water ay nagtaas ng 550 or 590 per cubic meter. Tapos ganun din po ang Maynilad. Ang Maynilad po mas mataas, 7 pesos and 32 centavos. So, andito pa rin yung pwersang higit magpapataas sa inflation. Ang inflation level po natin noong December ay 2.9%. Mataas po yun. Hindi po ito kayang gamutin ng gobyerno. Bakit? Ulitin ko po sariwain ko lang yung ating mga sinabi doon sa programa ni Binibining Karen Davila. Paano mo labanan ng inflation? Kinakailangan magsimula sa gobyerno. Kinakailangan magkaroon ng belt tightening, yung paghihigpit ng sinturon. Kailangan magkaroon tayo ng austerity program or austerity measures. Kinakailangan magkaroon tayo ng fiscal discipline. We cannot continue having a budget that's so big and yet ang ating revenue ay always deficit. Yung home budgeting, you do not spend more than what you earn.